Matagal nang hindi nakakapasok ang pamilya Ye sa paligsahan ng Lion Dance. Nakikiusap ako sa mga ninuno na gabayan ng anak kong si Ching Yun na manalo sa paligsahan at makakuha ng pwesto para sa pamilya Ye. Nay, huwag kayong mag-alala. Siguradong magbibigay ako ng karangalan sa pamilya Ye. Naway protektahan ng mga ninuno ang anak kong si Ching Ching upang makahanap agad ng mabuting mapapangasawa at maging masaya at ligtas ang kanyang buong buhay. Nay, hindi nyo lang ginagawang wishing well ang templo ng mga ninuno, kundi ginagawa nyo na rin itong templo ng pag-ibig? Pasensya na po sa anak kong si Ching Ching na walang muwang. Huwag niyo po sana siyang pagagalitan. Ang pangalawang anak ng pamilya Shu na makaka-blind date mo ay ipinakilala ng iyong tiye, kaya huwag na huwag mo itong sisirain. Opo, naiintindihan ko na. Huminto ka. Huwag kang tumakas. Magnanakaw. Magnanakaw. Tabi kayo lahat. Ikaw na babaeng baliw. Sige, tumakbo ka pa. Binalaan na kita, bakit kasi hindi ka umiwas? Magnanakaw ka pa ha? Binibini, halika rito. Salamat po. Ikaw ba ang pangalawang anak ng pamilya Shu? Ako po si Shu Jingjun. Binibining Ye, kailangan mo ba ng tulong? Mayroon ngang maliit na bagay na kailangan ko ng tulong mo. Sige po, Binibining Ye. Nagkita tayong dalawa ngayong araw. Sana pag-uwi ni Ginoong Shu, huwag mo nang banggitin ang nangyari kanina. Malinaw po. Ngayong araw, kami ni Binibining Ye ay nasa loob lang ng tiyaan. At masayang nagkuwentuhan habang umiinom. At saka nga pala, sana si Ginoong Shu ay umuwi na ng medyo gabi. Pagkatapos nating magtsaa, namangka pa tayo sa lawa kaya medyo ginabi na tayo sa pag-uwi. Aba, ang galing mong makisama ah. Ang galing ninyong gumawa ng kwento. Wala kang pakialam, no? Binibining Ye, kung may gagawin ka, ako na ang bahalang magdala sa taong ito sa presinto. Sige, maraming salamat ha. Maging maayos ka dyan. Nagawa ko na po ang iniutos ninyo. Nilagyan ko ng laxative ang baso ni Ye King Yun at kitang-kita ko noong ininom niya ito. Ngayong araw, ang pamilya Ye ay siguradong matatalo. Anong nangyari sa'yo? Iyong baso ng tsaa kanina ay may mali. Ito pala ang kakayahan ng bagong sibol ng angkan ng Ye. Talagang napakahina naman. Mukhang ngayong taon ay wala ng pag-asa ang angka ng Ye sa paligsahan ng sayaw ng leon. Ah. Tingnan nyo. Sino yan? May tumutulong sa angkan ng Ye. Magaling! Ayos. Gusto kong makita kung sino ang tumulong sa angkan ng Ye. Bilis, pigilan ang taong iyan.
Qingyun, sino ba talaga ang nanalo sa laban para sa angkan ng Ye? Qingyun, nandun ka sa entablado. Hindi mo ba talaga nakita ang mukha ng taong iyon? Ama, sa sobrang sakit ay nahilo ako kanina. Talagang hindi ko nakita ng malinaw. Bilis, mag-imbestiga kayo. Kailangang mahanap ang taong iyon. Ching-ching. Ikaw ba talaga ang pumalit sa akin sa Lion Dance para manalo sa kompetisyon ngayon? Kuya, ano bang sinasabi mo? Paano naman magiging ako yon? Kanina kasing umaga, naging abala ako sa pakikipag-blind date. Itinatanggi mo pa. Pati kuya mo nilihiman mo pa. Ano ba talaga ang nangyari? Guro, ano po ba yung sinasabi ninyong pagpasa ng kabayanihan? Ang tunay na kabayanihan ay dapat para sa bayan at sa mga tao. Tayo, lalaki man o babae, ay dapat walang alinlangan na matapang na sumulong upang tulungan ang mahihina at protektahan ang katarungan. Ito ang dapat na pagpasa ng kabayanihan. Nag-aral ka pala sa ilalim ni Maestro Meng? Opo, Ye Qingqing, alam mo ba ang iyong pagkakamali? Ama, may naninirang puri lamang kay Ching-Ching. Puro sabi-sabi at gawa-gawa lamang ang lahat. Hindi nagnakaw ng kaalaman si Ching-Ching. Paninira? Narinig ko mismo si Ye Qingqing na nagsasabing lihim siyang nag-eensayo ng sayaw ng leon sa likod ng bundok at lihim na nag-aaral kay Gurong Meng. Naglalakas loob akong manumpa sa harap ng mga espiritu ng ating mga ninuno nang bawat salitang sinabi ko ay katotohanan. Ye Qingyun, matapang ka ba? Ikaw, kuya, ayaw kong magsinungaling ka para sa akin. Ama, nag-ensayo nga ako ng martial arts, nag-aral ng sayaw ng leon, pero wala akong balak na labagin ang mga tuntunin ng pamilya. Gusto ko lang, Tama na. Ye Qingqing, 10 taon na ang nakararaan nang sabihin ko ito sa iyo. Kung maglalakas loob kang hawakan ng sayaw ng leon, puputulin ko ang ating ugnayan bilang mag-ama. Chongming, bata pa si Ching-Ching noon, hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Hipag, kailangan mong malaman na kapag ang bata ay pasaway, ang nakatatanda ay hindi rin makatatakas sa kasalanan. Kung maayos mo lang tinuruan ang iyong anak sa bahay, hindi magiging ganito kapangit ang asal ng batang si Ching-Ching at lalabag sa tradisyon ng mga ninuno. Tama. Tingnan niyo siya, nasaan ang kilos ng isang kagalang-galang na babae. Sa tingin ko ay hindi dahil hindi niya alam, kundi alam na alam niya, ngunit sadyang nais niyang suwayin ang ating mga ninuno. nagsisinungaling kayo. Walang kinalaman ng aking ina sa usaping ito. Huwag na kayong maggatong sa apoy dito. Tumahimik ka, Ye Qingqing, paglabag sa tradisyon ng ninuno at kawalan ng galang sa mga nakatatanda. Simula sa sandaling ito, umalis ka na sa angka ng Ye. Hindi ka na bahagi ng angka ng Ye. Ako si Ye Zhongming, wala rin akong anak na gaya mo. Ama, Sige, ina. Kuya, mag-iingat kayo. Ching-Ching. Ching-Ching. Huminto ka. Kung maglalakas loob kang sumama sa kanya, magiging katulad ka rin niya. Lumayas ka sa angka ng Ye. Magaling! Ang ganda talaga. Sige, isa pang ang sayaw. Nanay, sasampan na sa poste si tatay. Oo nga eh. Magaling. Ye Zhongming, hari ng mga leon. Nanalo si tatay. Ang galing-galing talaga ni tatay. Hari ng mga leon? Habang nasa piging pa si tatay, sumilip ka lang ng mabilis tapos aalis na tayo. Ching-Ching, hindi mo pwedeng hawakan ang ulo ng leon. Hindi pwedeng hawakan ang gintong ulo ng leon ni tatay. Ito ang kawayang frame na ginawa ni tatay para sa akin. Ito ang laruin mo.
Kaibigang Zhongming, patingin naman kami ng paborito mong ulo ng leon. Ching Ching, may dumarating na tao. Ibaba mo na yan dali. Ye Qingqing, ano ang ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa iyong hawakan ang ulo ng leon? Ye Qingyun, parusang paghagupit. 50. Ye Qingqing, lumuhod ka sa loob ng templo ng pamilya ng 3 araw. Sino? Sino yan? Ching-ching. Ina, bakit ka na parito? Kapag nalaman ito ni Ama, papagalitan ka na naman niya. Ang hangal kong anak, nasasaktan ka ba? Ina, itinakwil na ako ni Ama. Hindi niya gagawin iyon. Ching-ching, isa kang babae, bakit ba kailangang sumalungat ka sa iyong ama at pag-aralan ang sayaw ng leon na ito? Ina, natatandaan mo pa ba noong 10 taon na ang nakararaan ang aking ama? Sa paligsahang napanalunan niya bilang Haring Leon? Siyempre naman, yon ang karangalan ng angkan ng Ye. Tama. Natatandaan ko rin. Sa tuwing naaalala ko ang hitsura ni Ama habang nagsasayaw ng leon, labis akong nasasabik, gusto ko ring maging karangalan ninyo gaya ni Ama. Ang mga salitang ito, bakit hindi mo sinabi noong nasa altar tayo ng mga ninuno? Siguradong lalambot ang puso ng iyong ama at hindi ka na palalayasin. Hindi naman siya nakikinig sa paliwanag ko kailanman, kaya hindi na ako nagsalita. Kayong dalawang mag-ama ay parehong napakatigas ng ulo at walang gustong magpatalo. Siya naman talaga ang makaluma at hindi makatwiran. Ching-ching, huwag mong sisihin ang iyong ama. Siya ang pinuno ng tahanan at pinuno ng buong angkan. Pagkaalis mo noong araw na iyon, para magbigay ng paliwanag sa pamilya, ay kusang tumanggap ang iyong ama ng 100 hagupit. Siya. Bakit niya ginawa iyon? Ang pagkukulang sa pagtuturo sa anak ay kasalanan ng ama. Akong si Ye Zhongming ay tatanggap ng 100 hagupit ng yantok. Ama, Kuya, bakit mo ba kailangan gawin ito? Simulan na ang parusa. teka lang. Ako ang kuya ni Ching-ching. Dapat akong tumanggap ng 50 palo. Ituloy ang parusa. Ye Qingyun, bumalik ka na at magpahinga. Huwag kang humarang dito. Ama, Bumalik ka na. Kumusta ang aking ama? Malala ang sugat sa kanyang likod. Nilalagnat siya ng 2 araw na. Ang kuya mo ang nag-aalaga sa kanya. Bumuti na ang pakiramdam niya ngayon. Ina, kailangan kong bumalik para makita si Ama. Hindi ko hahayaang mag-isa niyang tiisin ang parusa. Bakit siya nandito? Ginoong Ye? Kuya Ye, pasensya na sa pag-istorbo ko ngayong araw. Pangalawang batang Ginoong Shu. Ano ang ginagawa mo rito? Tito, naghanda ako ng mga regalo ngayong araw para sa pag-aalok ng kasal. Umaasang mapakasalan si panganay na Binibining Ye. Si Binibining Ye bilang asawa. Ito ay, napakataon naman. Dahil wala rito ang kapatid ko. Nasaan ba si Ching-ching? Kailan siya babalik? oh. Nagpapasalamat muna ako sa ngalan ng aking anak sa pagpapahalaga mo, pangalawang batang Ginoong Shu. Kaya lang ay may sariling isip na ang anak ko simula pa noong bata siya. Ang tungkol sa kasal ay kailangang hintayin ang kanyang pagbabalik para siya ang magdesisyon. Ang mga regalong ito, mabuti pang iuwi mo na muna, pangalawang batang Ginoong Shu. Tama po ang sinabi ninyo, Tito. Ang tungkol sa pagpapakasal ay dapat talagang irespeto ang kagustuhan ni Ching-ching. Naging padalos-dalos nga ako. Ha. Wala namang dahilan para bawiin pa ang mga regalong inilabas na. Talagang nakakatawa. Kapag kumalat ito, iisipin nila na ang anak ni Ye Zhongming ay hindi na makakapag-asawa at hiniya dahil sa pagbawi ng alok na kasal sa harap ng lahat. Zhao Kaitian. Pumasok ng walang paalam sa mansyon ng mga Ye at nagsalita ng walang galang. Kung hindi ka hihingi ng paumanhin ngayon, hindi kita tatantanan. Ako si Ye Zhongming. Zhao Kaitian, ano ang gagawin nyo? Pangalawang batang Ginoong Shu,
Ngayong araw ay ang pagtutuos ng dating alitan sa pagitan ng angka ng Zhao at angka ng Ye. Sana ay huwag kang makialam pero maaari kang manatili para sumaksi para makita kung paano babagsak ang angka ng Ye. Pangalawang batang Ginong Shu. Ikaw? Huwag ka nang magsalita. Natalo ko na siya. 10 taon na ang nakararaan at hindi rin siya mananalo ngayong araw. Kuya Zhongming, napakalaki ng iyong loob. Pero alam mo ba kung sino na ang naghahari sa larangan ng sayaw ng leon sa Shizhou? Sa kasalukuyan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang aming angka ng Zhao sa mga nakaraang taon ay mabilis na umunlad at lumakas na parang agilang lumilipad ng mataas at ang aming lakas ay matagal nang nakalalamang sa angka ng Ye. Sa gaganaping pagtitipon ng mga haring leon, siguradong mapapasa amin ang tagumpay. Tama? Ang aming angkan ng Zhao, ang numero 1 sa Shizhou, pero nakapanghihinayang na ang titulo ng Haring Leon ay hindi nararapat at napunta lang sa inyong angkan ng Ye. Ngayong araw ay babawiin na namin ang karangalang para sa angkan ng Zhao. Nabalitaan ko na, ang talunang si Meng Xingzhou ay nakikitira sa inyong angkan ng Ye. Mukhang ang inyong angkan ng Ye ay isang ngang basurahan na tumatanggap lang ng mga basurang tinapakan ko na. Naparito ako para makita kung ang basurang iyon ay ginawa rin kayong maliliit na basura. Ha. Zhao Kaitian. Si Zhao Kaitian pala ang gumamit ng maduming paraan para baliin ang kanang binti ni Guro noon. Dahil sa kanya, kaya nanahimik siguro ng maraming taon at hindi na muling nakapagsayaw ng leon. Ang napakasamang taong ito ay may lakas pa ng loob na sumugod dito sa angkan ng Ye. Ano? Wala bang may lakas ng loob na lumaban? Hindi naman kami sa angkan ng Zhao ang tipo na hindi marunong makipag-usap ng maayos. Ngayong araw, magkakaroon tayo ng isang patas na labanan. Titiyakin ko na matatanggap nyo ng buong buo ang inyong pagkatalo. Magpapadala ang aming angka ng Zhao ng mga eksperto para makipagpaligsahan sa inyong angka ng Ye. Kapag natalo kayo, kailangang ibigay nyo sa amin ang plaka ng Haring Leon at tuluyan ng umalis sa mundo ng sayaw ng leon. Paano kung kayo ang matalo? Lintik na yan. Kung matatalo ang aming angkan ng Zhao, luluhod kami sa buong angkan ng Ye para humingi ng tawad at hinding-hindi na magsasayaw ng leon sa habang buhay. Ama, ako na po. Ito si Master Luo na isa sa top 5 ng Northern Lion Dance Team. Mandaya kayo. Zhao Kaitian. Ito ay paligsahan sa pagitan ng ating dalawang pamilya. At nagtawag ka pa ng tao mula sa Northern School. Ano ang ibig sabihin nito? Si Master Luo ay umalis na sa Northern School at sumapi na sa Flying Eagle Lion Dance Team ng angka ng Zhao. May masama ba roon? Matatag ang pundasyon ni Master Luo. Kilala siya bilang Iron-Legged Brave Lion sa Northern School. Magaling sa liksi si Kuya, pero pagdating sa lakas, baka hindi niya ito mapantayan. Tama na ang daldal, simulan na natin. Huwag kang makipagsabayan sa lakas. Gamitin mo ang iyong liksi. Qingyun. Natalo ako. Master Luo, isa ka ring tanyag na tao sa mundo ng Lion Dance. Ang mambulas ng mas bata sa iyo? Anong klaseng galing iyan? Ngayong araw, ako na si Ye Zhongming ang lalaban sa iyo. Kapag natalo ka, hindi ka na maaaring tumapak sa mundo ng Lion Dance ng Shizhou. Master Ye, ang punta ko rito ngayon ay para kunin ang plaka ng Lion King. Dahil ang inyong angkan ng Ye ay mapagpanggap lamang. At ikaw ay may titulong Lion King pero wala namang binatbat. Patunayan na lang natin sa laban. Qingyun. Kapaparusa lang kay ama ng pambubugbog ng yantok. At baka hindi kayanin ng kanyang lakas. Ayos! Nanalo si ama. Siguradong mananalo ang angka ng Ye. Siguradong mananalo ang angka ng Ye. Ye Zhongming, huwag mong isipin na magaling ka na dahil lang sa tsamba mong pagkapanalo sa isang laban, humanda ka dahil tuturuan kita ng leksyon. Itay, huwag na po kayong makipag-usap sa kanila. Huwag na huwag niyo silang kakaawaan. Halika na. Ye Zhongming, matanda ka na. Ito na lang ba ang kaya mo? Mukhang hindi lang para sa premyo ang punta rito ng angkan ng Zhao, kundi ang pabagsakin ang grupo ng sayaw ng leon ng angkan ng Ye.
Sa ganitong klase ng laban, baka hindi makakatakas si Itay ng walang pinsala. Naku! Bumuka na naman ang sugat ni Itay. Inay, huwag niyo po akong pigilan. Ching-ching, mapanganib, hindi ka pwedeng pumunta, huwag mong labagin ang batas ng ating angkan. Ha 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 ha. Ye Zhongming, sa posisyong iyan ay lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Maaari ko pang bigyan ng kaunting dangal ang inyong angkan ng Ye. Gusto mo akong sumuko? Huwag kang umasa. Ha 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 ha. Nakita niyo ba iyon? Nakaluhod sa harap natin ang Haring Leon ng angkan ng Ye. Gusto ko talagang kumuha ng pintor para iguhit siya. Ha 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 ha. Mga walang hiya. Itay. Ching-ching? Ching-ching? Mga walang hiya. Kahit saktan o parusahan niyo pa ako, gawin niyo na lang pagkatapos nating ubusin ang mga ito. Ipaubayan niyo na ito sa akin ngayon. Ye Qingyun, saluhin mo ang iyong ama. Senyoritang Ye Qingqing, Zhao Kaitian, gusto mo bang makitang lumuluhod ang mga tao? Ngayon ay magpapagawa ako ng isang larawan para sa iyo. Mga tauhan ng angkan ng Ye, ihanda ang tinta at panulat. Napakalakas ng loob mo. Sino ka ba? Sa akala mo. May kaunting galing ka rin palang bata ka. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa'yo. Ang plaka ng Haring Leon ay sa angka ng Zhao. Kayong angka ng Ye ay kailangang isuka ang lahat ng karangalang nakuha nyo. Masyado pang maaga para sabihin iyan. Guro, ano po ang dapat kong gawin kung sakaling may humuli sa mga paa ko habang nasa mga poste? Kapag wala na ang mga paa mo, mayroon ka pa ring mga kamay at ang iyong katawan. Tandaan mo, hanggat hindi ka nahuhulog sa mga posteng ito, hindi ka pa talo. Ama, Sinong umatake sa akin ng pataksil? Ngayong araw, ang angkan ng Ye ang nagwagi. Lumayas kayo rito. Lumayas kayo! Lumayas kayo! Lumayas kayo sa angkan ng Ye! Lumayas kayo sa angkan ng Ye! Lumayas ka rito. Lumayas kayo! Lumayas kayo! Lumayas kayo sa angkan ng Ye! Lumayas kayo sa angkan ng Ye! Sige, tatandaan ko ang atrasong ito. Ako, si Zhao Kaitian. Magkaalaman na lang tayo ng galing sa mismong laban. Tara. Senyoritang Ye Qingqing, kahit nanalo ka pa sa laban, hindi mo sinunod ang batas ng angkan at patagong nagsanay ng martial arts para lumaban. Hindi ito maaaring palampasin na lang basta-basta. Alam kong lumabag ako sa batas ng angkan, pero ang lahat ng ginawa ko ay para lang sa angkan ng Ye. Puro ka lang mabulaklak na salita para makaiwas. Kung ang lahat ay gagaya sa iyo, hindi ba't mawawalan na lang ng saysay ang mga batas ng pamilya? Dapat kang tanggalin sa listahan ng angkan ng Ye ngayon din para maituwid ang disiplina ng angkan. Hindi maaaring mawalan ng bisa ang batas ng angkan dahil lang sa iyo. Punong angkan, pakiusap, magdesisyon na po kayo. Paalisin na si Senyoritang Ye Qingqing sa angkan ng Ye agad-agad. kung hindi dahil sa pagliligtas ni Senyoritang Ye Qingqing sa gitna ng panganib, siguro ang angkan ng Ye ay aalis na sa mundo ng pagsasayaw ng leon ngayon. Kakasugat lang ni Qingqing, bilang mga kapamilya niya, paano niyo siya nagagawang pabayaan ng ganito? Pangalawang batang Ginoong Shu, ito ay usaping pampamilya ng angkan ng Ye, huwag kang makialam. Kahit hindi ako bahagi ng angkan ng Ye, nirerespeto ko ang tradisyon ng sayaw ng leon ng inyong angkan ng Ye. Si Senyoritang Ye Qingqing ay may pambihirang talento. Sa pinakita niya ngayong araw, kung papatalsikin niyo lang siya dahil sa batas ng pamilya, hindi ba't parang sinayang niyo ang isang mahusay na talento sa sayaw ng leon? Tama ang sinabi ni pangalawang batang Ginoong Shu. Bagamat labag sa batas ng pamilya ang ginawa ni Qingqing, si Qingqing ang nagligtas sa dangal ng angkan ng Ye ngayong araw.
Umaasa ako sa mga nakatatanda, alang-alang sa nagawa ni Ching Ching ngayong araw. Huwag niyo na kaming piliting paalisin siya. Ching Yun, huwag kang magsalita ng kung ano-ano para lang protektahan si Ching Ching. Kung hindi lang tinanggap ni Kuya ang parusa para kay Ching Ching, kaya nang hina ang katawan niya, hindi sana nagkaroon ng pagkakataong sumingit si Ching Ching. Sa madaling salita, ang kahihiyan ng angkan ng Ye ngayong araw ay dahil lahat kay Ching Ching. Matagal nang magkaibigan ang angkan ng Shu at angkan ng Ye. Ngayong nandito si pangalawang batang ginoong Shu para mag-alok ng kasal. Sa tingin ko, magandang ideya ito. Tama ang sinabi ni ate. Galing sa pag-aaral sa ibang bansa si pangalawang batang ginoong Shu at napakakisig niya. Ching Ching, pumayag ka na sa kasalang ito. Huwag mo na isipin ang pagsasayaw ng leon. Ang mga babae ay dapat mag-asawa ng maaga at mag-alaga ng asawa at mga anak sa bahay. Iyan ang tamang landas. Ching Ching, mag-aasawa rin naman ang mga babae sa huli. Kaya huwag ka nang maging matigas ang ulo. Ayoko. Ayokong maging katulad nyo na habang buhay na nakakulong sa maliit na bakurang ito. Napakalawak ng mundo. Bakit kung babae ka, iisang landas lang ang pwedeng tahakin? Hindi ako papayag. Senyoritang Ye Ching Ching, paulit-ulit mong nilalabag ang turo ng mga ninuno. At ngayon ay may lakas ka pa ng loob na magsalita ng ganyang kawalang galang. Kayo ang mga makaluma at hindi makatwiran. Sino ang nagturo sa iyong sumagot ng ganyan sa mga nakatatanda? Ama. Senyor Ye? Kuya? Chongming? Bakit mo naman nagawang saktan ng ating anak sa harap ng maraming tao? Dahil sa katigasan ng kanyang ulo, ay siguradong mapapasama siya balang araw. Pareho lang kayong mag-ama na matigas ang ulo at pareho ring hindi nagbibigay ng kapanatagan sa akin? Hindi sa hindi ko gusto na maging tahimik ang buhay niya. Pero malayo at mapanganib ang mundong ito at mahirap hulaan ang mga darating na pagsubok. Darating ang oras na hindi ko na siya kayang protektahan pa. Bilis. Maghanap ka agad ng tao para mag-usisa tungkol sa ikalawang anak ng mga Zhu, ang kanyang pagkatao, ang kanyang asal, pati na rin ang mga relasyon sa loob ng pamilya nila. Lahat ng iyan ay dapat mong alamin ng malinaw. Sigurado ka bang gusto mo na talagang ipakasal ang ating anak ng ganito na lang? Mahal ko, alam ko ang kalagayan ng sarili kong katawan. Sa mga susunod na araw, kaming dalawa ni Ching Yun ay kailangan pang lumahok sa kompetisyon ng gising na leon. Kailangan doong lumagda sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Kung dumating ang araw na hindi ko na siya kayang protektahan, kailangan kong makahanap ng taong mapagkakatiwalaan para sa kanya. Paanong hindi mapoprotektahan? Kung ganoon iyon kadelikado, wag na lang tayong sumali? Mrs., ako ang ulo ng pamilyang ito. Kaya paano ako aatras sa laban? Kaya pala ginawa ni tatay ang lahat ng ito. Ay para lang protektahan ako. Kuya, sa tingin mo ba? Sobrang mapilit at pasaway ba ako? Ikaw ang panganay na anak ng angkan ng Ye. Kung hindi ka magiging pasaway ng kaunti, paano mapapatunayan ang katayuan sa mundo ng ating angkan ng Ye? Hindi ako nagbibiro. Dapat na ba akong tumigil sa pagsasayaw ng leon? At maghanap na lang ng mapapangasawa? Napakalawak ng mundo. Kahit na kailangang dumaan ang anak ng angkan ng Ye sa mahirap na landas, ano naman ang masama doon? Nandito ang kuya mo. Kaya gawin mo ang kahit anong gusto mo. At pumunta ka sa kahit saan mo nais. Ngayon ka lang talaga nagmukhang kuya ko. Anong ibig mong sabihin ngayon lang? Palagi naman akong mabuting kuya, di ba? Siya nga pala. Ano ba ang tingin mo sa akin sa araw-araw? Ang tingin ko sa iyo ay isang tanga. Senyorito, ang panganay na anak ng pamilyang Ye ay nagpadala po ng sulat ngayon lang. Bilisan mo, ibigay mo sa akin.
Senyoritang Ye Chingching, Binibining Ye? Ano ang ibig sabihin nito? Huwag ka ng maraming satsat. Pagkatapos na lang nating maglaban tayo mag-usap. Ngunit noong araw na iyon ay bigla akong pumunta sa inyo para mamanhikan. Kaya siguro nagalit ang binibini. Bakit ka pumunta sa amin para mamanhikan? Siyempre dahil ito ay pag-ibig sa unang tingin. Hindi ako naniniwala. Huwag mo akong subukang paglaruan. Taos puso ang aking pamamanhikan. At hindi ito isang biro. Isang beses pa lang tayong nagkita. Masyado naman atang mabilis ang nararamdaman mo. Isang pagkikita lang pero hindi na kita malimutan sa loob ng maraming araw. Kaya gusto lang kitang makitang muli. Bastos. Ayaw ko lang namang mahulog ka. Nandito ako ngayon para makipagkita sa iyo. Dahil gusto kong makipag-usap tungkol sa isang kasunduan. Ano ka mo? Handa akong pakasalan si Xu Jingjun. Magugustuhan mo siya? Magugustuhan ko siya. Ching-ching, huwag mo nang isipin ang sinabi ng iyong tiyahin noong araw na iyon. Ang pagpapakasal ay isang mahalagang bagay. Ina, magugustuhan ko siya. Talagang handa akong pakasalan siya. Ching-ching. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Opo. Sigurado na ako. Kuya, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sino nga ba ang nagsabi na malawak ang mundo at ayaw makulong sa loob ng bahay? Sino ang nagsabi na kailangang humanap ng ibang landas at tahakin ang daan na puno ng mga tinik? Oh, bakit? Magpapakasal ka na ngayon? Sinasalungat mo ang sarili mong paninindigan. Kapatid pa ba talaga kita ni Ye King yun? Wala ka na bang paninindigan? Sinong nagsabi sa iyo na magpapakulong ako sa loob ng bahay? Ang kasal ko sa pangalawang anak ng mga Xu ay isa lamang, kasunduan para sa ikabubuti nating dalawa. Handa kang pakasalan ako? Huwag kang magkamali. Kasunduan lang ito. Tutulungan mo ako na makalaya sa mga paghihigpit ng mga alituntunin ng angkan ng Ye. Ililigtas ko naman ang dangal mo matapos kang tanggihan sa iyong pag-aalok ng kasal. Pero may isang kondisyon. Hindi mo ako pwedeng pigilan sa pagsasayaw ng leon at hindi mo rin ako pwedeng limitahan. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng kasulatan ng paghihiwalay sa loob ng 1 taon. 3 taon. Ano? Sige, 3 taon kung 3 taon. Usapan na yan. Usapan na iyan. Sa tuso mong iyan, ikaw lang talaga ang makakaisip ng ganyang kalokohan. Karunungan ang tawag dito. Mag-ingat ka sa karunungan mo at baka mapahamak ka lang sa huli. Naku naman, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Lintik, mukhang masigla ang kasal niyo ah. Hindi kayo welcome dito. Sa tingin mo ba gusto kong pumunta rito? Nandito ako ngayon para lang maghatid ng balita sa inyo. Ang angkan ng Jiao namin ay kumuha na ng mga eksperto mula sa ibang bansa at abalang-abala na sila sa pagsasanay. Wala nang pagkakataong manalo ang angkan ng Ye. Total, sa kompetisyon ng gising na leon, walang pakialaman kung mabuhay o mamatay. Sulitin nyo na ang oras para magsaya kasama ang pamilya nyo sa huling pagkakataon. Maghanda na kayong mamatay. Zhao Cheng, huwag kang masyadong sumobra. Kayo sa angkan ng Jiao? Gusto niyong sirain ang kasal ko? Simula ngayong araw, kaaway niyo na ang angkan ng Xu. Mga tao, alis? Huwag niyo akong piliting saktan kayo. Maghintay ka lang. Tignan natin ang mangyayari. Alis.
Lumayas kayo rito! Madam, ano bang nangyayari? Wala namang ibang tao rito. Hindi mo na kailangang tawagin akong misis. Hinihintay ko ang kasulatan ng ating paghihiwalay. Kasasalan pa lang natin? At inaasam na agad ni Mrs. na makipaghiwalay sa akin. Napag-usapan na natin ito at napagkasunduan na noon pa. Ikaw, Medyo naparami ang nainom. Kung alak sa kasal ngayong araw. At nanginginig ang mga kamay ko, kaya laging mali ang nasusulat ko. Ano kaya kung sa ibang araw ko na lang isulat? hindi maaari. Kaming mga taga-Jianghu ay tapat sa aming salita at dapat mo itong isulat ngayon din. Bilis. Dapat maalala ni Mrs. na nangako ka sa akin na 3 taon ang itatagal nito. Sa panahong ito, gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako. Huwag kang mag-alala. Tutupad sa pangako si Senyoritang Ye Qingqing. Kung ganoon, magpahinga na tayo. Sa kama ka matulog at ako naman ay sasahig. Sandali lang. Bakit naman hahayaan ng Mrs. na matulog sa sahig? Matulog ka na? Aking misis. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na lalampas sa hangganan. Mrs., ito ang bakurang sadyang inilaan ko para sa pag-iinsayo mo. Tingnan mo, bagay ba? Ang galing naman. Ang husay talaga. Mrs., pwede mo ba akong turuan? Ikaw? Sige na nga. Pero, kung hindi ka mag-aaral ng seryoso, hindi ako magiging mabait sa iyo. Bakit ba ang hina mo? Mrs., unang beses ko pa lang naman kasi itong pag-aaralan, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ska. Tara. Ngayon lang ulit tumawa ng ganyan kasaya ang senyorito. Mula nang dumating ang senyorita, nag-iba na ang buong pagkatao ng senyorito. Ching-ching, sigurado ka bang sasali ka sa kompetisyon gamit ang pangalan ng angkan ng Shu? Hindi ba masyadong mapanganib ito? Dahil nagpasya na ako, ay hindi ako magsisisi. Gusto kong patunayan na ang babae ay kaya ring maging hari ng leon. Ha 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 ha. Ha 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 ha.
Hindi ko akalaing mag-iimbita ang angkan ng Zhao, ng magkapatid na Fujiki, na pang-una sa mundo ng sayaw ng leon sa Hapon. Hindi ba halata na pandaraya ito? Sa tulong ng magkapatid na Fujiki, ang kampyonato sa timpalak ng Hari ng Leon sa pagkakataong ito ay siguradong makukuha ng aming angkan ng Zhao. Ginoong Fujiki, basta't matulungan niyo akong makuha ang pagiging Hari ng Leon. Ang manang gintong ulo ng leon ng angkan ng Ye ay magiging sa inyo na. At ang angkan ng Zhao ko naman ay kailangan lang ng plaka ng Hari ng Leon para lang magkaroon ng pangalan at sikat. Ginoong Zhao, naramdaman ko ang iyong katapatan. Umaasa ako na tayo ay magkaroon ng maayos na pagtutulungan. Kung gayon, iyan ay napagkasunduan na. Usapan na iyan. Ha 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 ha. Tuloy po kayo. Salamat. Ha, 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 ha. Ang plaka ng Hari ng Leon ay para sa angkan ng Zhao lang. Arbitro, kumuha ang angkan ng Zhao ng mga Hapon para tumulong. Hindi ba laban ito sa patakaran? Ang pagkuha ng tulong sa labas ay hindi ba pang-aapi sa iba? Dapat silang tanggalan ng karapatang lumahok ng arbitro. Tama iyan. May katarungan pa ba sa kompetisyong ito? Tumahimik ang lahat. Sa timpalak na ito, walang malinaw na nakasaad na tuntunin na bawal kumuha ng tulong mula sa labas. Kaya ang ginawa ng angkan ng Zhao ay hindi lumalabag sa mga patakaran. Hindi tinatanggap ang protesta. Kahit sino pa ang makalaban ko, kailangan kong manalo ngayong araw. Ang mananalo sa paligsahan ngayong araw ay makakakuha ng maalamat na ginintuang ulo ng leon. Ang ginintuang ulo ng leon na ito ay ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ng Lion Dance na sumisimbolo sa dakilang karangalan at rurok ng galing. Ang sinumang nagmamay-ari nito ay ang hari ng Lion Dance. Narinig ko na ang gininto ang ulo ng leon na ito ay may 100 taon ng kasaysayan. Kapag may nakakuha nito, talaga namang magbibigay ito ng malaking dangal sa pamilya. Sabi nila ay talagang walang katulad ang pagkakagawa nito. At ito ang sentro ng ating kultura ng Lion Dance na ipinamana pa ng ilang daang taon. Ang angkan ng Ye at si Ye Zhongming ang naghahari sa ginintuang leon sa loob ng maraming taon. Ngayong pagkakataon ay hindi natin alam kung magkakaroon ng hindi inaasahang sorpresa. Ang titulong Hari ng Leon at ang ginintuang ulo ng leon ay siguradong mapapasakamay ng aming angkan ng Zhao. Walang sino man ang makakahadlang sa amin. Gagawin ko ang lahat ng paraan. Makuha lang ang ginintuang ulo ng leon. Kapag nasa atin na ito, ay pwede na nating sabihin ng may paninindigan na ang Lion Dance ay nagmula sa bansang Hapon. At pagkatapos ay ipapaalam natin sa mundo na ang Lion Dance ay bahagi ng ating kultura sa bansang Hapon. Opo! Sa mismong tuktok ng mataas na toreng ito ay nakalagay ang premyo. Ang unang makakaakyat sa tuktok at makakakuha ng premyo ang siyang magwawagi. Itay, sumali rin si Ching Ching sa paligsahan. Ching Ching, ngayong kinakatawan mo ang angkan ng Shu sa kompetisyon, ay nakapasa na sa tamang proseso. Ipaglaban mo ang lahat, walang sinumang hahadlang sa iyo. Unang round ng kompetisyon. Simulan na. Anong gagawin natin? Hindi ito basta paligsahan. Pagpatay na ito. Maliwanag na lumalabag sa panuntunan ang Hapones na iyan. Sobra na ito. Referee, bakit hindi mo pa pinapatunog ang pito? Tama. Kapag nagpatuloy pa ito, ay magkakaroon ng patayan. Hump, lintik na iyan. Ang arena ay parang isang digmaan. Para sa mga walang sapat na kakayahan, hindi maiiwasan ang mga sugat at pasa. Kung takot kayong matalo, ay huwag na kayong magpakita rito para mapahiya. Napakahina ninyong mga tagasya. Ang Lion King Battle ay para sa aming mga Hapones dahil kami ang may higit na karapatan. Ang angkan ng Ye ang lalaban. Tunay ngang hari ng leon? Napakagaling talaga ng angkan ng Ye. Ye Zhongming, Hari ng Leon galingan mo? Talunin mo ang mga Hapones.
Ang mga Hapones sa oras na ito ay malinaw na pinaglalaruan lang sina ama at kuya. Tiyak na mayroon pa silang mapanlinlang na mga galaw na kasunod. Ang inyong mga imbing taktika ay matagal na naming nabisto. At ano naman ngayon? Matatalo pa rin kayo. Hari ng Leon, napakahina mo naman. Sino pa? Sa inyo ang lalaban? Umakyat kayo rito at hamunin ako. Sino pa? Sinong gustong lumapit at humamon sa akin? Tinalo na nga pati ang hari ng mga leon. Kaya kung aakyat pa tayo, hindi ba't mapapahiya lang tayo? Ang maduming paraan na ito ng mga Hapones. Sino ba ang makakatagal dyan? Ano pang saysay ng pakikipaglaban? Ibigay na lang ang gintong leon sa kanila. Ito ang pagdiriwang ng sayaw ng leon ng ating Daksha. Bakit natin hahayaang tapakan lang tayo ng mga Hapones na ito? Ang bilis ninyong sumuko. Nasaan na ang dangal ng sayaw ng leon? Napakadali mong sabihin niyan. Ikaw na kaya ang lumaban doon. Puro ka lang salita pero wala namang gawa. Tama. Ang karangalan ng hari ng mga leon ay para lamang sa ating mga Hapones. Wala kayong hiya. Ang papangit ng ugali ninyo. Anong klaseng sayaw iyan? Bumaba kayo riyan. Bumaba kayo riyan mga Hapones, mga walang hiya. Bilis. Chingyun, pumunta ka roon at magtambol para kay Chingching. Bilis. Sige. Baka. Nakakainis kayong mga tao, tikman ninyo ito. May kakaiba sa pulbos na ito. Huwag ninyo itong lalanghapin. Pigil hinga at pikit mata. Ibaba ang ulo ng leon, saka ito ihampas pa kanan. Sige. Kung akala ninyong mananalo kayo sa madayang paraan na ito, hinding-hindi iyan mangyayari. Ang galing. Nagawa niyang talunin ang mga madayang diskarteng iyon. Ang hari ng mga leon ngayong taon ay siguradong para sa angkan ng Shu. Hindi lang ito ang pakana ng mga Hapones, siguradong may itinatago pa silang laro. Ubos na ang lakas ni Ching Ching. Kung magpapatuloy ito, maaaring magkaroon ng problema. Napakawalang silbi talaga. Kahit ang isang baguhang tulad nito ay hindi mo pa matalo. Walang kwentang kampeon ng Hapon. Ama, tingnan ninyo ang sapatos ng nasa ulo ng leon. Maliit at maganda ang pagkakagawa. Hinding-hindi ito pang lalaki. At ang kanyang tindig at galaw ay may kahinhinan din ng isang babae. Talagang pumanig sa akin ang langit. Kapag ang sikretong ito ay nalaman ng lahat, ang angkan ng Shu ay tiyak na matatanggal sa kompetisyon. Pagdating ng oras na iyon, tayo sa angkan ng Zhao ay may pagkakataon na ang lahat ng tao ay tuluyan nating mayurakan. Ginoong Fujiki, alam ko na ang kanyang kahinaan. Ako na ang bahala. Siguradong katapusan na niya. Ngayong araw ay tapos na ang iyong pagkukubli. Zhao Kaitian, Natalo ka na sa mga kamay ko noon. ngayong araw ay ipinapahiya mo lang ang iyong sarili. Magaling. Ang husay. Magaling. Ipinahahayag ko. Nasa labanan para sa titulong Haring Leon. Ang nagwagi ay... Sandali lang. Isang babae pala siya. Bakit isang babae? Hindi ito maganda. Zhao Kaitian, napakadumi ng iyong mga paraan.
Senyoritang Ye Qingqing, isa lang siyang babae. Hindi siya dapat narito sa arena na ito. Nagpanggap siyang lalaki. Kaya dapat mapawalang bisa ang kanyang marka. Ayon, sa mundo ng Lion Dance, na bawal sumali ang mga babae kapag idineklara mo siyang kampeon, siguradong ang bansang siya ay magiging katatawanan ng buong mundo. Bakit hindi pwedeng mag-lion dance ang mga babae? Galing at pagmamahal ang kailangan sa lion dance. Kailan pa ito naging base sa kasarian? Hindi magiging maayos ang lahat kung walang sinusunod na panuntunan. Ito, ang mga panuntunang ipinamana ng ating mga ninuno, sinabing hindi pwede ang mga babae kaya bawal talaga. Hinding-hindi ito mababago. Para sa mga taong lumalabag sa mga panuntunan, wala silang karapatang maging Lion King. Dapat siyang paalisin agad sa mundo ng Lion Dance. Ang galing ni Qingqing sa Lion Dance ay kitang-kita ng lahat. Nagdadahilan lang kayo ng ganyan. Halatang naiinggit lang kayo sa kakayahan ni Qingqing at sinasadya niyo siyang pahirapan. Tao ang gumawa ng mga panuntunan at tao rin ang magbabago nito. Ako, si Senyoritang Ye Qingqing, na sumali ngayong araw, ay narito para basagin ang mga lumang tradisyong ito. Dahil sumali ka, siguraduhin mong susunod ka sa mga panuntunan ng kompetisyon. Ayon sa panuntunang bawal ang mga babae sa Lion Dance, ang sinumang lumabag ay babaliin ang 2 binti. Qingqing, Qingqing. Qingqing. Napakabagsik naman ng tira. Zhao Kaitian, nakipagsabwatan sa ibang bansa, niloko ang aking estudyante at nainsulto ang moralidad ng ating bansa. Ngayon, papanagutin na kita sa lahat ng ginawa mo. Lalabanan ko kayo ng patayan. Huminto kayo, wag na kayong maglaban. Qingqing, ayos ka lang ba? Qingqing. Shu Jingjun. Gusto ko lang talaga ang sayaw ng leon. Talagang gusto ko lang mag-lion dance. May nagawa ba akong mali? Mali ba ang ginawa ko? Bakit hindi pwedeng mag-lion dance ang mga babae? Bakit? Qingqing, hindi mo kasalanan? Kasalanan nila ito? Kasalanan ito ng mga makalumang tao sa mundong ito. Ama, ang mga batas na lagi ninyong sinusunod, tama ba talaga ang mga iyon? Qingqing, mali ang iyong ama. Ang inyong Lion Dance, mula sa kahariang siya, ay hanggang diyan lang pala. At saka, laban sa tradisyon ang pagsali ng isang babae. Kayo ay hinding-hindi karapat-dapat na magkaroon ng karangalan sa Lion Dance. Dahil sa pagkatao ni Senyoritang Ye Qingqing bilang babae na lumabag sa pagsali sa kompetisyon. Ang kompetisyong ito ay idinedeklarang panalo ang mga Hapon. Ang gintong ulo ng leon, ang plaka ng hari ng leon ay ibinibigay sa mga Hapon. Hindi ako sangayon. Kung natalo man kami ng patas at malinis, maluwag sa loob ko na ibibigay ang karangalan sa iba. Pero ngayon, gumagamit ang mga Hapon ng mga madayang paraan at hindi patas ang pagtrato sa amin. Hindi namin ibibigay ang ulo ng leon. Master Ye, ito ang panuntunan sa paligsahan ng Lion King. Hindi pinapayagang sumali ang mga babae. Huwag niyo naman po akong hirapan. Kalokohan. Habang nasa gitna ng paligsahan, ay gumamit sila ng maruruming paraan pero nagbubulag-bulagan ka lang. Ngayon, sa ganyang kakatuwang dahilan, ay ibibigay mo ang karangalan ng Lion King ng Daksha. Nang ganoon-ganoon na lang sa mga Hapon. Ikaw, anong klaseng walang kwentang panuntunan ang sinusunod mo? Napaka-unfair naman ito. Hindi kami sang-ayon. Ang mga Hapon ay nandaraya, walang kwenta ang mga hurado? Hindi kami papayag. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag. Ang aking angkan ng Shu ay ang nag-iisang sponsor ng pagtitipon ng Haring Leon ngayong taon. Tumanggi akong tanggapin ang ganitong hindi patas na resulta. Kung hahayaan lang ng pagtitipon ng Haring Leon na magmalabis ang mga Hapon ng ganito, ang aking angkan ng Shu ay babawiin ang lahat ng suporta sa mga martial arts school at sa bawat kuponan ng Lion Dance. At saka, kakansilahin ang pakikipagtulungan sa mga Hapon para sa proyekto ng Riles at ibibigay ang lahat ng kikitain bilang donasyon sa hukbong sandatahan ng bansang Xia. Ginoong Shu, huwag kang magpadalos-dalos. Dahil nagsalita ka na. Kung ganoon, ay maaari naming pagbigyan ni Ginoong Zhao ang angkan ng Ye ng isang pagkakataon. Kung ganoon, magbibigay ako.
ng isang buwang palugit. Kahit sino, basta't mula sa kupunan ng Lion Dance sa loob ng bansang siya ang hindi sumasang-ayon ay maaaring umakyat dito at humamon. Ngunit kailangang lumagda sa kasunduan ng buhay at kamatayan, walang sisisihin anuman ang mangyari. Kapag sa loob ng isang buwan ay walang nanalo, ang plake ng Haring Leon at ang gintong ulo ng leon ay mapupunta na sa aking angkan ng Zhao. Hindi ko akalain na ganito kalupit ang gagawin ng mga Hapon. Mukhang malabo na namang magtagumpay sa hamon na ito. Pero kung hindi lalaban, nasaan na ang dangal ng Lion Dance? Hahayaan ba talaga nating ang karangalan ng bansang Xia sa Lion Dance ay mapunta sa mga taksil na Hapon? Mukhang hindi lang isang buwan, kahit bigyan pa kayo ng isang taon, ang gintong leong ito ay mapupunta pa rin sa aking angkan ng Zhao. Ang plake ng Haring Leon at ang gintong ulo ng leon ay magiging atin din sa huli. Zhao Kaitian. Hinding-hindi ko ibibigay ang karangalan ng Lion Dance sa isang taong katulad mo. Ching-ching, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapagaling ang iyong binti, para muli kang makatayo rito. Ang Jingyuan Huaki Powder ay naipasa na sa loob ng 100 taon. Sabi-sabi na, kaya nitong magpagaling ng mga halos patay na at matagal na itong itinuturing na kayamanan ng pamilya. Kung malalaman ni Ama ang gagawin ko ngayong araw, siguradong magagalit siya ng husto. Pero ngayong malubha ang mga sugat ni Ching-Ching, kailangan gumawa ng paraan dahil sa kagyat na pangangailangan at kailangan gawin muna ito bago magpaliwanag sa kanya. Anong gagawin mo? Huwag kang magkamali ng akala. Inihahanda ko lang ang iyong paligong gamot. Ang paligong gamot na ito ay makakatulong sa iyong mga sugat upang mabilis kang gumaling. Ibaba mo ako, kaya ko na itong gawin ng mag-isa. Ayos ka lang ba? Ako ay maayos lang. Kayo riyan. Pagsilbihan ninyong mabuti ang binibini sa kaniyang paligong gamot. At huwag na huwag kayong magkakamali. Sana ay hindi. Narinig ni Ching-Ching ang tibok ng puso ko. Sasamahan kita sa paglalakad araw-araw? At tiyak na gagaling ka ng mas mabuti at mas mabilis. Sa pagkakataong ito, naging pabigat ako sa iyo. Ano bang sinasabi mo, Mrs.? Mag-asawa tayo. Magkasosyo lang tayo. Ngunit nabigyan kita ng napakaraming problema. Hindi iyon problema kahit kailan. Ang gumaling ka ay mas mahalaga kaysa sa anuman. Halika, subukan mo munang gamitin ang iyong lakas. Palagi lang akong nasa tabi mo. Bakit ganoon? Oo nga. Talagang tuso ang mga Hapon. Ito ang kahihinatnan ng mga lumalaban sa akin. Kahit sino pa siya. Basta't maglakas loob na humamon.
Hinding-hindi ako mag-iiwan ng anumang awa. Napakayabang. Nakakagalit talaga ito. Anong gagawin natin? Ako na ang bahala. Qingyun. Hinamon mo na naman ba sila? Kumusta na si Ching ngayon? Nagsimula na siyang mag-aral maglakad. Sa yugtong ito, sarili na lang niya ang maaari niyang asahan. Gusto kong makita si Ching. Kahit tumanaw lang ako mula sa malayo. Ginang. Ituloy natin. Alagaan mong mabuti si Ching. Aalis na muna ako. Huwag ka nang pumunta bukas. Magpagaling ka muna ng iyong mga sugat. Ching. Nasaan ang batang ginang? Hindi ako maaaring sumuko ng ganito. Kailangan kong muling bumangon. Madam, pumunta po kayo agad sa bulwagan para tulungan ang senyorito. Ginamit ng palihim ng senyorito ang kayamanan ng pamilya para sa inyo. Galit na galit ang senyor. Baka mapatay na niya ang senyorito. Lapastangan! Nangahas kang gamitin ang banal na gamot na iniwan ng ating mga ninuno. Alam mo bang ang gamot na ito ay walang katumbas ang halaga? Ito lamang ang kaisa-isang piraso sa buong mundo. Paano mo nagawang hayaang mapahiya ako sa ating mga ninuno? Ama? Ang turo ng angka ng Shu ay ang magligtas ng buhay at tumulong sa mga maisakit. Nagtamo si Ching ng napakalalang pinsala. Kung hahayaan ko lang siyang mamatay, malilihis ito sa orihinal na hangarin ng ating mga ninuno. Iyon ang tunay na nakakahiya sa ating mga ninuno. Bukod pa rito, para sa akin si Ching ay isang napakahalagang tao. Siya ay aking asawa. At inyong manugang, paano ko siya matitingnan na lamang ng baliwala? Hindi ko hahayaang dahil lang sa isang gamot ay tuluyan na siyang hindi makabangon muli. Mabuti naman, ang gamot na essence refining sa wakas ay hindi na sayang. Ching, anong gagawin mo? Ching, anong gagawin mo? Kakagaling lang ng sugat sa binti mo, kaya hindi ka pwedeng gumawa ng mabigat na galaw. Dahil baka bumalik ang pinsala mo. Wala na tayong oras. Sasali pa ako sa paligsahan ni Tengmu. Dapat maibalik ko ang lakas ko sa takdang panahon para manalo sa hamon. May oras pa naman ah. Akala mo ba dahil malayo kayo ng kuya ko, ay hindi ko na kayo makikita? Ganoon na kalala ang mga sugat niya. Pero araw-araw pa rin siyang sumasabak sa hamon. May oras pa ba talaga ako para dahan-dahang magpagaling? At ikaw?
Para sa akin, ay ninakaw mo ang inyong yamang na mana. Alam. Amo na ang lahat? At isa pa, ginagawa ko rin ito para sa aking sarili. Gusto kong ipakita sa lahat na ang mga babae ay kaya ring mag-lion dance. Kahit pa ang mundong ito at ang mga patakaran ay hindi ako kilalanin, lalaban pa rin ako para sa aking sarili. Magaling, magaling, magaling. Maestro, Maestrong Meng, Tunay kang ang disipulo ko. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Ngunit para buwagin ang tradisyon, iisa lang ang daang maaaring tahakin at iyon ay ang muling paggawa ng mga tuntunin. Isa itong daan na puno ng mga tinik, ngunit naniniwala ako sa iyo na mayroon kang pagtitiyaga at determinasyon. Guro, gagawin ko ang lahat para maging malakas. Sapat na lakas upang walang sinuman ang makakapigil sa akin. Ipaalam natin sa mga taong minaliit tayo na nagkamali sila. Mabuti. Kung gayon, ituturo ko sa iyo ang lahat ng natutunan ko sa buong buhay ko. Simula sa araw na ito, dapat kang maging handa sa hirap na mararanasan mo. Tandaan mo na bawat patak ng pawis mo ay hindi masasayang. Opo, Guro. Isang kalahating buwan na ang nakalipas. Ang mga pangkat ng sayaw ng leon na humamon kay Tengmu ay lahat niyang pinabagsak ng walang awa, kaya ngayon ay wala na talagang nangangahas na lumaban. Isang malaking kahihiyan ito. Ang ating sayaw ng leon ng Daksya ay paanong hahayaan na lang tapakan at hiyain ng mga tagahapon sa sarili nating lupa? Master Ye, napakalawak ng inyong karanasan. Ano na ba ang dapat nating gawin? Kapag nagpatuloy pa ito, ang mundo ng sayaw ng leon ng ating Daksya ay mawawala na ng mga susunod na henerasyon at mapuputol na ang ating tradisyon. Presidente, alam nating dalawa ang katotohanan na sa ngayon ay ang tanging makakatapat kay Tengmu Ichiro ay walang iba kundi si Chingching. Kahit na makasali pa si Senyoritang Ye Chingching sa paligsahan, ano naman ang mapapala natin? Isa siyang babae at hindi iyan pinapayagan ng mga patakaran? Ito ang tradisyong sinusunod sa mundo ng sayaw ng leon sa loob ng maraming taon. Anong klaseng walang kwentang patakaran yan? Hindi ba pwedeng baguhin ang mga patakaran? Dahil ba lamang sa makalumang patakarang ito ay panonoorin na lang natin ang ating sayaw ng leon ng Daksya na tapak-tapakan ng mga taga-Hapon? Mga kaibigan, ang kakayahan ni Chingching ay kitang-kita nating lahat. Noong araw ng kompetisyon ng Haring Leon, tinalo niya ang lahat at namangha ang lahat sa kanyang galing. Sa totoo lang, sino sa inyong narito ang makakapantay sa anak ko? Ikaw, kaya mo bang makipagsabayan sa kanya? At ikaw naman, kaya mo bang palitan si Chingching para talunin si Ichiro Fujiki? Paulit-ulit ninyong sinasabing ipagtatanggol ang dangal ng lion dance ng Daksya, pero noong ang tunay na talento ay lumitaw dahil lamang sa mga kinalawang na patakaran, ay itinakwil ninyo si Chingching. Oo, noon ay masyado tayong makaluma at ayaw nating magbago. Ang alam lang natin ay panghawakan ang mga tradisyong walang saysay. Pero tuluyan nating kinalimutan ang kinabukasan ng lion dance ng Daksya. Kung magpapatuloy ito, ang ating lion dance ng Daksya ay siguradong maglalaho. Master Ye, naiintindihan namin ang lahat ng sinasabi ninyo. Si Senyoritang Ye Chingching ay tunay ngang isang talentong bihirang makita sa habang buhay. Pero ngayon, baldado na siya. Nanghihinayang din kami sa nangyari. Pero ang katotohanan ay nasa harap na natin. Ano pa ang saysay ng pagsasalita ng ganito? Ako ang may gawa nito. Ako ang sumira kay Chingching. Sinira ko ang kinabukasan ng lion dance. Senyoritang Ye Chingching, lumuhod ka sa harap ng mga ninuno at mangako na hinding-hindi mo na muling hahawakan ang sayaw ng leon. Kapag naglakas loob kang hawakan ang sayaw ng leon, itatakwil na kita bilang anak. Sinong nagsabing baldado na ako?
kaya ko pang lumaban muli. Lalaban ako hanggang kamatayan. Ching-ching. Anak, ang iyong binti ay talagang maayos na ba? Itay, huwag kayong mag-alala. Ganap na po akong gumaling. Sa mga nakaraang araw ay tinulungan ako ng aking guro. Nag-e-ensayo ako ng mabuti araw-araw para lang makabalik muli sa mga haliging plum, para sa angkan ng Ye at para sa Daxia sa sayaw ng leon, upang maibalik ang ating dangal. Mabuting bata. Tagapangulo, kung nais nating baguhin ang hindi magandang sitwasyong ito at talunin si Ichiro Fujiki, ang pinaka-importanting gawin ngayon ay ang baguhin ang mga patakaran ng sayaw ng leon. Dahil kung hindi, kahit bumalik pa si Ching-Ching sa kompetisyon, ay mahihirapan pa rin siyang kilalanin at mawawalan lang ng saysay ang lahat. Hindi imposibleng baguhin ang mga patakaran, ngunit kailangang malagpasan ang pintuan ng buhay at kamatayan. Ang lahat ng nagbalak baguhin ang patakaran ay dumaan sa pagsubok na ito. Ang pintuan ng buhay at kamatayan ay lubhang mapanganib. Kailangang hamunin ang 5 pinakamalalakas na pinuno ng Daxia Martial Arts. Sila ay mahuhusay sa sipa, liksi, pakikinig sa tunog para malaman ang posisyon, lakas at labanan gamit ang mga kamao at paa. Maraming tao na sa unang antas pa lang ay nabigo ng lubos at nawalan ng buhay. Hindi maaari. Masyado itong mapanganib. Itay, basta't ako ay kilalanin at makasali sa kompetisyon bilang babae ng may dangal, handa akong harapin ang pintuan ng buhay at kamatayan. Hindi ito isang biro. Ang pintuan ng buhay at kamatayan na ito ay talagang ikamamatay mo. Tama ang iyong ama. Maaari bang pag-isipan mo muna itong mabuti? Kung sakaling mamatay ako dahil sa kakulangan ng lakas, sulit pa rin iyon. Pero kung wala man lang akong lakas ng loob na sumubok, pagsisisihan ko ito habang buhay. Mga kapatid na Fujiki, magaling na pala ang sugat sa binti ni Senyoritang Ye Ching-Ching at balak pa niyang subukan ang pintuan ng buhay at kamatayan para lang makuha ang pwesto sa laban. Nagpadala na ako ng mga mamamatay tao upang tambangan siya sa loob ng pintuan ng buhay at kamatayan. Sa pagpunta niyang iyon, siguradong hindi na siya makakabalik ng buhay. Ha. Kung sakaling magtagumpay tayo, na mapatay si Senyoritang Ye Ching-Ching sa pagkakataong ito, Ginoong Zhao, sa mundo ng sayaw ng leon dito sa Daxia, wala nang makakapigil sa atin. Ha. Kung ngayong araw ay magtagumpay si Senyoritang Ye Ching-Ching bilang isang babae sa pintuan ng buhay at kamatayan, iyon ang magiging kaisa-isang pangyayari sa mundo ng sayaw ng leon. Sa tingin mo ba ay ganoon kadali ang pintuan ng buhay at kamatayan? Punong-puno ng mga eksperto sa loob at sadyang napakadelikado nito. Kung makakalabas pa siyang buhay pagkatapos magtagumpay sa pagsubok, luluhod ako at magbibigay pugay sa kanya ng 100 beses. Anak, ang pintuan ng buhay at kamatayan ay sadyang napakadelikado at maliit ang tsansang mabuhay. Sigurado ka na ba talaga? Ama, para sa araw na ito, matagal na akong naghihintay. Ching-ching. Anong ginagawa mo? Ye Ching-yun, sino nga ba ang nagsabi na ang kapatid ni Ye Ching-yun ay kayang lagpasan kahit ang pinakamahirap na landas? Bumalik ka ng ligtas. Ching-ching, kailangan mong bumalik ng ligtas. Naku, inay, wag na po kayong mag-alala. Hihintayin ko pa ang pagbabalik ko para kainin ang niluto ninyong dumplings. Anak, tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Huwag mataranta kapag may kalaban, humarap ng mahinahon, at kumilos ng naayon sa sitwasyon para mabuhay. Guro, hinding-hindi ko po iyan kalilimutan. Talaga bang hindi mo kailangan na samahan kita sa loob? Pupunta ako sa pintuan ng buhay at kamatayan para sa pagsubok, hindi para maglaro. Wala namang patakaran na pwedeng sumama ang pamilya roon, di ba? Pamilya? Sige na. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Asawa ko. Presidente. Ang pagsubok ng buhay at kamatayan. Mayroon itong 5 antas ng pagsubok. Sa bawat yugto na malampasan mo, patutunugin ang isang gong bilang tanda ng iyong tagumpay. Kapag matagumpay mong nalampasan ang 5 pagsubok,
maaari nang baguhin ang mga panuntunan ng sayaw ng leon upang payagan ang mga kababaihan na makasali sa kompetisyon. Senyoritang Ye Qingqing, handa ka na ba? Handa na po ako. Sige, magsimula ka na. Ye Zhongming, humanda ka na sa pagkuha ng bangkay ng iyong anak. Bata, kung gusto mong malampasan ang antas na ito, hindi ito magiging madali para sa iyo. Ganoon ba? E di subukan natin. Masyadong mabilis. Hindi ko man lang masundan ang kanyang bawat galaw. Kailangan kong gamitin ang aking pandinig at pakiramdam para malaman ang kanyang mga kilos. Kapag natukoy ko na ang kanyang kinaroroonan, siguradong magagawa ko siyang sugurin ng hindi niya inaasahan. Sabi ko na nga ba, siguradong kaya ni Qingqing. Siguradong hindi siya mahihirapan sa antas na ito. Hindi ko akalaing napakagaling ni senyoritang Ye Qingqing at nalagpasan niya agad ang unang antas. Mukhang wala nang makakatalo sa kanya sa mga nakaraang taon. Oo nga. Tsamba lang yun. Mas hihirap pa ang mga susunod na antas. Ang mundo ng sayaw ng leon sa Daksha ay hindi lugar para magmayabang ang isang babae. Titingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal. Batang babae, may lakas ka ng loob na pasukin ang pasukan ng buhay at kamatayan. Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo ang galing ng hari ng sipa sa hilaga. Kaya ng mga binti ko na pumurol ng bato at bumali ng buto. Kung matalino ka, umalis ka na habang maaga pa. Bago ka pa magsisi. Sige, subukan mo ako. Ano na ba ang nangyayari ngayon? Kaya ba niya o hindi? Nakalabas na ba siya? Talagang hindi biro si senyoritang Ye Qingqing. Ang kanyang liksi at bilis ng reaksyon ay higit pa sa kayang isipin ng karaniwang tao. Mukhang ang mundo ng sayaw ng leon sa Daksha ay haharap na nga sa ilang pagbabago. Ang batang ito, mukhang mas magaling siya kaysa sa inaasahan natin. Hindi natin siya maaring hayaang makalabas ng buhay sa pasukan ng buhay at kamatayan. Bata, ako ang Shun Fenger ng mundo ng martial arts. Basta't gumalaw ka, malalaman ko ang kinaroroonan mo. Basta't makakalapit ka sa akin. Ituturing kong nanalo ka na. Ha 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 ha. Tinalo ni senyoritang Ye Qingqing si Shun Fenger. Nanalo ka na. May dalawang pagsubok pa.
Nalampasan ni Senyoritang Ye Qingqing ang ika-4 na pagsubok. Ang galing? Nagtagumpay siya. Hahaha. Ito ay isang himala. Nakalampas si Senyoritang Ye Qingqing sa 4 na pagsubok. Talagang bilib na bilib ako sa kanya. Oo nga, napakabilis. Makinig kayo ng mabuti, huwag ninyong hayaang makalabas siyang buhay. Gawin ang lahat ng paraan. Kailangang tapusin siya. Sige na. Masusunod. Ama, Qingqing, hindi kita pagbibigyan dahil lang sa ikaw ay aking anak. Dapat mo munang malampasan ang pagsubok ng iyong ama para maging panatag ang loob ko na payagan kang lumaban sa kompetisyon. hindi rin kita pagbibigyan dahil lang sa kayo ay aking ama. Ama, huwag kayong magagalit kapag natalo kayo. Ha 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 ha. Sige. Ipakita mo sa iyong ama ang tunay mong lakas. Tara. Ang mga galaw ni ama ay kalmado, at ang kanyang panloob na lakas ay napakalalim. Kailangan kong gamitin ang liksi para talunin ang lakas. Hahanapin ko ang mga kahinaan sa sandali ng pagpalit ng kanyang galaw at buong lakas na aatake. Sa bawat oras na gumagamit si ama ng sunod-sunod na atak, ay nagkakaroon ng napakaikling paghinto para iayos ang kanyang paghinga. Ito na ang aking pinakamagandang pagkakataon. Ama. Ama. Magaling. Napakahusay. Anak ko. Sa buong Daxia, sa mundo ng Lion Dance, ay walang makakatalo sa iyo. Ikaw, ang dakilang swerte ng ating angkan ng Ye. Ha 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 ha. Salamat po, Ama. Senyoritang Ye Qingqing, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Qingqing, umalis ka na at ako na ang haharap sa kanila. Ama, kung aalis tayo, dapat ay magkasama tayo. Itikom mo ang iyong bibig at mamatay kayong lahat ngayong araw. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Bilisan mo, umalis ka na. Ama. 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 Sa pagkakataong ito ay, sa wakas ay, naprotektahan din kita. Ama. Kapag may mangyari mang masama sa ama ko, pagbabayarin ko kayo ng inyong mga buhay. Paanong nangyari ito? Wala na siyang lakas. Pero napakagaling pa rin niya. Ama, magpakatatag ka. Dadalhin kita pa uwi. Inay. Itay. Chongming? Anong nangyari? Bakit naging ganito ang lahat? Ayos lang ba siya? Hindi naman tinamaan ang kanyang puso. Mga tauhan, dalhin niyo agad ang tatay ko sa klinika. Bilis. Itay. Dali. Itay. Qingqing, saan ka nasaktan? Malubha ba ang lagay mo? Ayos lang ako. Ginawa lang iyon ni Itay para protektahan ako. Ayos na ang lahat? Ayos na. Magaling! Ang husay mo, Senyoritang Ye. Ngayong araw ay talagang namangha kaming lahat sa iyo. Sa bawat hamon na hinarap mo, ay talagang nabilib kami ng husto. Ngayong araw, napatunayan ni Senyoritang Ye Qingqing sa lahat gamit ang kanyang galing at tapang na ang kompetisyon sa sayaw ng leon ay hindi lang eksklusibo para sa mga lalaki. Mula sa araw na ito, babaguhin na ang mga panuntunan sa kompetisyon. Maaari na ring lumahok ang mga kababaihan dito. Napakahusay. Maraming salamat po, Tagapangulo. Mukhang ang mga tauhan ni Ginoong Zhao ay kasing walang kwenta mo rin. Humanda ka, Senyoritang Ye Qingqing. Hindi ko akalaing makakaligtas ka pa sa pagkakataong ito. Tuturuan kita ng leksyon sa loob ng arena.
Tara na, umalis na tayo. Ha. Alam na ng lahat na si Ching ay naging kahanga-hanga sa pasong buhay at kamatayan at nagningning ng husto para manalo ng karangalan. Tayong lahat ay dapat para sa kay Ching na pinaghirapang karangalan ay matuwa. Ha. Salamat sa inyong lahat. Ito ay karangalan nating lahat sa angkan ng Ye. Ching, marami ring nagawang mali si Tia noon. Gumawa ako ng maraming bagay na nagpahirap sa iyo, kaya huwag mo na sana itong dibdibin. Ang supot na ito ay personal na binurdahan ni Tia bilang munting regalo, kaya tanggapin mo na ito. Ito na rin ang paraan ni Tia para humingi ng tawad sa iyo. Tia, pamilya tayong lahat. Ang mga nangyari noon ay matagal ko nang nakalimutan. Tingnan ninyo. Ang ganda ng supot na ito. Gustong-gusto ko ito. Salamat, Tia. Mabuti naman. Mabait na bata. Napakalawak ng iyong pangunawa. Nahihiya tuloy si Tia. Tia, ano ba ang sinasabi ninyo? Siya nga pala. Hindi ako marunong magburda ng ganitong supot. Paano ba ito binuburda? Ituturo ko sa iyo sa susunod. Ang lakas ni Ching ay talaga namang hindi dapat baliwalain dahil matagumpay niyang nabago ang mga patakaran. Pero bukas na ang huling palugit para sa laban kay Teng Mu. Ang mga tao sa angkan ng Zhao ay mapanlin lang. Kaya paano sila susuko ng ganoon na lang? Baka hindi maging payapa ang gabing ito. Ama, sumasakit ba ulit ang iyong sugat? Ching yun? Pakiramdam ni Ama ay hindi basta-basta titigil ang dalawa mula sa angkan ng Zhao. Baka may gawin silang masama ngayong gabi, kaya kailangan nating mag-ingat. Ganoon din ang iniisip ko. Ngunit huwag kayong mag-alala, Ama. Maya-maya, magpapadala ako ng mga mahuhusay na tauhan para magpatrolya sa paligid at hinding-hindi natin bibigyan ng pagkakataon ang mga taga-angkan ng Zhao. Mabuti. Ha. Ching, gising ka pa ba? Ching, gising ka pa ba? Hindi pa po. Ama, tuloy po kayo. Sige. Ama, bakit ang gabi na? Ching, may nalaman ang iyong ama? May nalaman ang angkan ng Shuna. Mahahalagang impormasyon. Tungkol sa laban bukas. Napakahalagang matalo si Fujiki Ichiro. Ikaw, bumalik ka na agad doon. Pero ama, noong kumakain tayo ng hapunan kanina, wala namang nabanggit si Xu Jingjun tungkol dito. Biglaan lang ang balita. Maaring noong oras na iyon ay hindi pa rin niya alam. Nagmamadali na ang panahon. Ang impormasyong ito ay malaki ang posibilidad na babago sa sitwasyon ng laban bukas. Kaya mabuti pang bumalik ka na agad para malaman mo na ito agad. Sige po. Ama, pupunta ko ngayon. Sige. Huwag niyo na masyadong alalahanin ang laban, may mga sugat pa po kayo sa katawan. Magpahinga na po kayo ng maaga ngayong gabi. Sana sa paraang ito ay masisiguro ang kaligtasan ni Ching. Ngayong araw ay kailangang mahanap si Senyoritang Ye Ching at pabagsakin siya. Opo. Ama, hindi ko na po kaya. Kahit hindi na kaya ay kailangang kayanin dahil kailangan nating protektahan ang angkan ng Ye. Bitawan niyo ako, kayong mga demonyong Hapon. Inay! Bitawan niyo siya. Mahal ko? Chongmeng? Itay! Matagal na tayong hindi nagkita, Ye-san. Nasaan ang anak mong babae? Sabihin mo lang kung nasaan siya. Sinisiguro ko na hindi ko kayo papatayin. Huwag kang managinip. May matandang kasabihan sa siya
Ayaw mo sa santong dasalan. Gusto mo sa santong paspasan. Dahil diyan, gagawin ko ang lahat para siya mismo ang pumunta rito para mamatay. Dalhin niyo ang dalawang walang silbing ito. Bilis. Opo. Bitiw. Itay. Inay. Itay. Itay at inay. Ching-ching, bakit parang hindi ka mapakali? Nilinlang ako ni Itay na umalis ng bahay. Siguradong may dahilan iyon. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Binibini, masamang balita, binibini. Ang angkan ng Ye ay napahamak. Anong sinabi mo? Anong nangyari sa angkan ng Ye? May pangkat na mga lalaking nakaitim ang dumating, hinalughog nila ang buong bahay at marami ring nasugatan. Sina Master at Madam ay kinuha rin nila. Ching-ching. Ching-ching. Kuya. 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 Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang gumawa nito? Ang angkan ng Zhao. Kasama si Fujiki Ichiro ang may gawa nito. Sila pala. Kinidnap nila sina tatay at nanay. Para ba pilitin ako na? Umatras sa laban bukas? Napakawalang hiya talaga nila. Sinadyang palayuin ako ni tatay. Dahil alam na niyang darating sila. Dahil sa akin ang lahat. Ako ang nagpahamak sa inyong lahat. Kung hindi lang sana ako sumali sa kompetisyon ng sayaw ng leon, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ching-ching, ito ay pakana ni Zhao Kaitian. Kahit wala ka pa, hindi pa rin titigilan ng angkan ng Zhao, ang ating angkan ng Ye. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Kinuha nila sina tatay at nanay. Ano na ang gagawin natin? Hindi mo pa ba naiintindihan? Pinalayo ka ni tatay. Dahil ayaw niyang maapektuhan ang pagsali mo bukas. Gusto niyang makita ka na nakatayo sa entablado upang ibalik ang dangal ng sayaw ng leon ng dakilang siya. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Tiyak na sasaktan nila sina tatay at nanay. Hindi ko kaya. Ching-ching, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Ang unang tuntunin ng angkan ng Ye ay tumulong sa mahihina at labanan ng malalakas ng may malinis na konsensya. Ano ang ikalawang tuntunin? Sa harap ng bayan, kapakanan ng lahat ang prioridad. Ngayong nandito na tayo, hindi na tayo pwedeng umurong pa. Hindi tayo pwedeng magpakontrol sa angkan ng Zhao. Hindi tayo pwedeng sumuko. Pero, ang buhay ni na tatay at nanay? Kung aayaw tayo ngayon, ay masusunod lang ang gusto ng angkan ng Zhao. Yuyuko lang tayo sa kanila. Hindi natin hahayaang magtagumpay ang masamang plano ng angkan ng Zhao. Ching-ching. 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 Saan ka pupunta? Hayaan mo siyang umalis. Bigyan mo siya ng kaunting oras. Hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Sa labanan bukas, kung pupunta ako, ay mapapahamak ang buhay ni na ama at ina. Kung hindi naman ako pupunta, ay lalabag ako sa katarungan sa puso ko. At magiging taksil ako. Ano ba talaga ang dapat kong piliin? Pamilya muna bago ang bayan. Ang katarungan sa mundong ito. Ano ba ang pakialam ko rito? Mayroon na lang. Sandali ng isang insenso ang natitira. Kapag naubos na ang insenso, kung wala pa ring aakyat para lumaban, ang inyong daksya ay matatalo ng walang laban at ang plaque ng Haring Leon at gintong ulo ng leon ay mapupunta na sa aming dongying. Bakit wala pa rin siya? Kailangan na ba nating hanapan siya? Ano na ang gagawin natin? Bakit wala pa rin si Senyoritang Ye Ching-ching? Susuko na ba talaga tayo? Sabi ko na nga ba hindi dapat nagli-lion dance ang mga babae?
sa mahalagang sandaling ito, ay hindi talaga sila maaasahan. Ang mga tuntuning minana sa mga ninuno na nagbabawal sa mga babaeng mag-lion dance ay may sapat na dahilan. Ang mga babae ay sadyang urong sulong, hindi sila nababagay sa mabibigat na responsibilidad. Matapos ang hirap ni Senyoritang Ye Qingqing para makuha ang mga patakaran ng laban, ngayon naman ay sumuko siya, talagang nakakadismaya siya. Manahimik kayong lahat. Sino man ang maglakas loob na magsalita pa laban sa aking kapatid, ay huwag akong sisihin sa gagawin ko. Bakit? Ginawa niya iyon tapos bawal na kaming magsalita? Ang aking kapatid para sa laban na ito ay nagbuhos ng napakaraming paghihirap. Tumayo siya matapos mabalian ng binti. Ang daming pawis na ibinuhos niya ng palihim. Alam niyo ba iyon? Ang galing niyo lang magsalita nang wala namang naitutulong. Kahit sino pa sa inyo rito, sino ang may lakas ng loob na tumayo rito? Para hiyain ang mga Hapones? Meron ba? Pagpupursige. Walang silbi ang pagpupursige. Tinatanong kita, umatras ba ang kapatid mo sa huling sandali? Pinaasa niya lang kami sa wala? Nakakadiri talaga siya. Tama. At saka hindi naman kami kabilang sa pangkat ng sayaw ng leon. Kung marunong lang kaming sumayaw ng leon, hindi kami magiging duwag na gaya niya. Totoo yan. Inatake ang angkan ng Ye kagabi, dinukot ang kanyang mga magulang, at tinakot siya na kung hindi siya aatras sa paligsahan ngayong araw, ay papatayin nila ang kanyang mga magulang. Kung kayo ang nasa kalagayan niya, makakasali pa ba kayo sa paligsahan nang hindi iniisip ang buhay ng inyong mga magulang? Kayong mga gising na leon ng Xia Kingdom ay talaga namang pangalan na lang ang natira sa inyo. Masyadong madali ang pagkapanalo namin sa inyo. Ha 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 ha. Kung walang aakyat sa entablado para humamon, itaas nyo na lang ang puting tela. At sumuko na kayo. Sobra na kayo. Ako na. Sige. Hindi nagdadala ng ulo ng leon sa entablado. Kayong mga taga Xia Kingdom ay talaga namang grupo ng mga taong hindi sumusunod sa mga panuntunan. Kayo ay walang sinuman sa Daksha at tatapakan lang kayo ng Hapon. Mayroon pa bang iba na gustong magpakamatay? Kahit mamatay pa ako ngayong araw, hindi ko hahayaang mapunta ang ginintuang ulo ng leon sa kamay ng mga taga-Hapon. Kayong mga magnanakaw na taga-Hapon, ibigay ninyo ang inyong buhay. Masyado kang mapangahas. Huminto kayo. Ako na ang bahala. Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Naparito ako ngayong araw para tapusin ang hindi ko pa natatapos na gawain. Nang araw na iyon, sinabi ni Ichiro Fujiki na sa loob ng teritoryo ng bansang siya, basta't may makakatalo sa kanya ay makukuha ang plaka ng Haring Leon. Ako, si Senyoritang Ye Qingqing, ay narito ngayon para humamon. Nawala siya sa mahahalagang sandali, tapos bigla siyang susulpot ngayon? Maasahan ba talaga siya? Tama? At anong klaseng sayaw ng leon ito na nakasuot ng pambabae sa gitna ng napakahalagang pagkakataon ay nagagawa pa niyang magpaganda? Sa tingin ko sa kanya, hindi talaga siya naparito para sa laban. Hindi talaga dapat hinayaang sumali ang mga babae. Sinasayang lang ang ganitong kagandang oportunidad. Ang asawa ko ay nagbuhos ng hirap na hindi kayang isipin ng karaniwang tao para sa sayaw ng leon. Ang galing niya ay nakita ninyong lahat. Ngayon, nalampasan na niya ang pagsubok ng buhay at kamatayan, nakuha na niya ang karapatang sumali sa pambabaeng sayaw ng leon. Kaya ngayong araw, kung sasali siya sa sayaw ng leon nang nakasuot ng pambabae, bakit hindi iyon pwede?
Sa mundo ng sayaw ng leon, kakayahan dapat ang batayan ng galing at hindi ang kasarian ang sukatan ng tagumpay o pagkatalo. Sinabi sa akin noon ng aking guro na ang tunay na diwa ng pagkabayani ay dapat para sa bayan at sa mga mamamayan. Tayong lahat, lalaki man o babae, ay dapat maging matapang at walang takot na tulungan ang mahihina at ipaglaban ang katarungan. Ito ang pamana ng pagkabayani. At ngayong araw, maninindigan ako rito bilang isang babae upang protektahan ang katarungang pinaniniwalaan ko. Senyoritang Ye Chingching, ang galing mo, sinusuportahan ka namin. Tama! Ipakita natin sa mga Hapones na ang mga babae ng bansang Shia ay hindi dapat kinakalaban. Kahit gumaling pa ang mga sugat ni Senyoritang Ye Chingching, imposible na siyang makabalik sa dati niyang lakas. Ano pa bang panlalansi ang kaya niyang gawin? Hempi. Senyoritang Ye Chingching, sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero kapag natalo ka, iabot mo sa amin ang gintong ulo ng leon. Ako na ang gagawa nito. Buwisit, Senyoritang Ye Chingching, kung hindi ka patitigil, ang mga magulang mo ay mamamatay sa harap mo mismo. Ching-ching, huwag mo kaming intindihin. Talunin mo sila. Ching-ching, Ano itong ginagawa nila? Napakawalang hiya talaga nila. Ginagamit pa ang mga magulang para manakot. Tama, nagawa pa nilang gumamit ng ganoon kaduming paraan. Maliwanag na paglabag ito sa mga tuntunin ng paligsahan. Hinding-hindi dapat mapunta ang gintong ulo ng leon sa mga kamay ng ganyang uri ng tao. Senyoritang Ye Chingching, gusto mo ba? Talagang makitang ang mga magulang mo ay mamatay nang dahil sa'yo? Zhao Kaitian, ngayong araw na ito ay ang araw ng iyong pagkatalo. Ang isang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat sa karangalan ng Haring Leon. Huwag ka nang umasa pa. Ikaw? Psh! Senyoritang Ye Chingching, ikaw ang may gusto nito. Bitawan niyo ako? Bitawan niyo ako! Ang kasamaan ay laging may hangganan. Ngayong araw na ito ang katapusan ng inyong angkan ng Zhao. Bugbugin siya. Saktan siya. Patamaan ang ulo niya. Kayong mga masasamang tao, ito na ang huling araw ninyo. Bitawan niyo ako. Itay, inay, ayos lang ba kayo? ayos lang kami. Ayos lang. Ching-ching, Itay, iligtas niyo ako. Ikaw na baliw na babae. Ang lakas ng loob mong manakit ng ganito. Nararapat lang iyan sa inyo. Ang premyo ay dapat mapunta lang sa angka ng Zhao. Xu Jingjun, tara na. Tara na. Guro, saan niyo po balak pumunta? Uuwi na ako. Nitong mga nakaraang araw ay madalas kong naaalala ang mga bagay noong kabataan ko. Masyadong matagal na akong nawalay sa bahay, kaya maraming alaala ang nagiging malabo na, kaya naman dapat na akong bumalik para bumisita. Babalik pa po ba kayo? Kung darating man ang araw na may handaan para sa unang buwan ng aking apo sa tuhod, ay tiyak na babalik ako. Ha 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 ha. Guro, Master Meng, huwag kayong mag-alala. Siguradong agad akong magpapadala ng tao para balitaan kayo sa oras na yon. Sige na, malayo pa ang lalakbayin. Hanggang sa muli nating pagkikita. mag-ingat po kayo, Guro. Master Meng, mag-ingat po kayo. Mahal ko, kailan mo ba pupunitin ang kasulatan ng paghihiwalay? Siyempre, depende iyan sa magiging pakikitungo mo. Mahal ko. Uy, tingnan mo. Ang cute noong 2 leon, oh. Mahal ko, huwag mong ibahin ang usapan.
Pag-usapan natin iyan kapag nahabol mo na ako. Mahal ko, hintayin mo ako.